6 na mga sinumpang paranormal games na hindi mo dapat laruin o subukan. Ano-ano kaya ang mga ito? At bakit sobrang nagsisi ang mga taong sumugal na subukan na hamunin ang mga paranormal games na ito? Parte na ng pagkatao ng mga batang paslit ay ang paglalaro. Hindi mabubuo ang kanilang childhood kung minsan sa buhay nila ay hindi nila mararanasan ang magpapawi sa kalsada kasama ang kanilang mga kaibigan. At kung ikaw ay batang 90s pa nga idol, ay tsak na naabutan mo ang pinakasikat na horror game na ginagawa ng mga kabataan noon tuwing sasapit ang Halloween. Tinatawag nila itong Spirit of the Glass, kung saan sa isang blankong papel ay magsusulat sila dito ng alphabet na A to Z at numero na hanggang 9 at tapos ay tatawag sila ng isang kaluluwa kung saan ay tatanungin nila ito. Tatanungin nila ang nasabing kaluluwa ng mga impormasyon na gusto nilang malaman at sasagot ito sa pamamagitan ng mga letra at numero na nakasulat sa papel habang pinapagalaw ang nakapatong na tasa dito. Well, masasabi natin na talagang nag-enjoy tayong mga tao na nakaranas minsan sa buhay natin ng larong ito. Pero idol, babala. Ang mga susunod na paranormal games na ating pag-uusapan ay mahigpit na ipinagbabawal sapagkat kaakibat nito ang mga nakakatakot na kapahamakan na maaaring mangyari sa iyo kapag ito ay sinubukan mo. Number 1. Bloody Mary. Para malaro nyo ang Bloody Mary, ay kakailanganin nyo ng malaking salamin, isang kandila, at kwarto na balot ng kadiliman. Ang paranormal na larong ito ay madalas na ginagawa sa mga CR dahil madalas ay dito makikita ang mga malalaking salamin. Although, pwede rin naman itong laruin sa mga closet o sa kahit anong kwarto na may salamin na sapat ang laki. Walang ibang tao dapat sa loob ng playing area bukod sa 2 player. Simple lamang ang rules ng Bloody Mary. Kailangan mo lamang tumayo sa harap ng salamin habang hawak ang kandila at wala kang ibang titingnan kundi ang iyong sariling mga mata. Habang tuloy-tuloy na sinasabi ang katagang Bloody Mary in the mirror. Uulit-ulitin mo ito gaano man katagal bago mo siya tuluyang matawag. Maaari siyang magpakita sa tabi mo o hindi naman kaya ay sa likod mo. Pwede kang umalis agad sa kwarto kapag hindi mo kinaya ang takot. Pero, aalis din kaya sa tabi mo si Bloody Mary? Number 2. Sujiura the Fortune Game. Ang Sujiura ay isang fortune-telling paranormal game na nag-originate sa bansang Japan. Para malaro mo ang larong ito ay simple lamang ang kakailanganin mo. Isang suklay na sasapat para matakloban ang buong mukha mo. Ganito mga idol ang itsura ng kamay mo habang hawak-hawak mo ang suklay at nakataklob sa mukha mo. Pagkatapos niyan ay pupunta ka sa isang intersection sa malawak na kalsada habang kinikis-kis ang iyong kamay sa hawak mong suklay at paulit-ulit na sinasabi ang ritual na ito. Sujiura, Sujiura, grant me a true response. Mag-intay ka lamang ng isang stranger na dadaan sa intersection. Siguraduhin mong nakataklob ang mukha mo, idol. Pagkatapos niyan, ay magtatanong ka sa unang stranger na nakita mo kung ano ang iyong magiging kapalaran. At kapag pinili niyang hindi ka pansinin, ay ituloy mo lamang ulit ang ginagawa mong chant hanggang sa dumating na ang taong makakasagot kung ano ang magiging kapalaran mo. Pero mag-ingat ka sa pag-summon, idol, ng taong magsasabi ng kapalaran mo dahil maaaring ang stranger na lumapit sa iyo ay isang kaluluwang hindi matahimik dahil sa isang masamang pangyayari na nangyari sa kanya dito sa mundo. Number 3. Three Kings. Ang paranormal game naman na ito mga idol ay sinadyang gawin para magawa mong ma-access ang ibang dimension. Para malaro ito ay kakailanganin mo ng 3 upuan, 2 kandila, 2 salamin at sobrang dilim na kwarto na walang kahit anong liwanag ang makakapasok. Dito ay ipoposisyon mo ang 3 upuan ng patriangle kung saan 2 upang ito ay lalagyan mo ng salamin. Ilalagay mo ang salamin sa anggulong
makikita mo pa rin ang refleksyon mo habang nandun ka sa kinauupuan mo. Pagsapit ng eksaktong 3:33 AM, sisindihan mo ang 2 kandila at wag na wag kang titingin direkta sa salamin at sa mga kandilang nasa loob ng kwarto. Sinasabing kung magagawa mong ma-set up ang laro ng tama, ay magkakaroon ka ng tsansa na makausap ang iyong sarili mula sa ibang dimensyon na nasa loob ng mga salamin. Number 4. Charlie Charlie. Ang paranormal game na Charlie Charlie ay isa na namang fortune telling game. Simple lamang ang kakailanganin mong gawin dito. Kakailanganin mo lamang ng isang blankong papel at 2 lapis. Sa blankong papel ay magsusulat ka ng salitang yes sa upper left at lower right corner ng papel. Tapos ay no naman sa upper right at lower left corner ng papel. Pagkatapos nito ay ilalatag mo ang lapis sa papel ng magkapatong, isang pa-vertical at isang pa-horizontal. 2 beses mong sasabihin ng malakas ang ritual na Charlie Charlie, can we play? Kapag ang sagot ay napunta sa no, idol, agad nyo nang itigil ang laro. Pero kung yes naman ang naging sagot dito, ay pwede na kayong mag-proceed sa pagtatanong kay Charlie ng mga bagay na gusto nyong malaman. Tanong mo sa kanya, idol, kung may chance pa ba na magka-jowa ka. Number 5. Ouija board. Ang larong Ouija board, idol, ay nag-iisang laro sa ating listahan na maaari mong mabili sa mga local store sa inyong lugar na meron ito. Sa kasaysayan, maraming tao ang pinagtatalunan kung ano nga ba talaga ang pinagmula ng larong ito at kung ano nga ba talaga ang purpose nito. Napakarami ng mga nakakatakot na mga paranormal activity sa kasaysayan ang nangyari dahil sa larong Ouija board. Para malaro ito, ay kakailanganin mo ng at least 2 player kung saan ipapatong nila ang lahat ng kamay nila sa tinatawag na planche. Ang bawat isang player ay may 5 tsansa para magtanong ng kahit ano sa Ouija board at sasagutin niya ito sa pamamagitan ng mga letra at simbolo na nakalagay dito. Sa tuwing matatapos ang kasagutan ng laruan sa tanong ng player, ay i-spell ng taong nagtanong kung ano ang naging sagot. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga Ouija board experts sa mga taong gustong sumubok nito ang pagtatanong ng mga katanungang tungkol sa kamalasan na mangyayari sa kanilang buhay at kung kailan at ano ang magiging dahilan ng iyong kamatayan. Dahil ang mga kasagutan daw dito ay maaaring magdulot sa iyo ng negative impact at pumangit ang quality ng pamumuhay mo. Number 6. Midnight game. Siguraduhin mong maipon ang lahat ng player sa isang bahay bago sumapit ang hating gabi. Bawat isa sa inyo mga idol ay isusulat ang buong pangalan sa isang puting malinis na papel. Sunod ay tutusukin nyo ng karayom ang inyong mga hinlalaki at patutuluan ng dugo ang malilinis ninyong mga papel. Ilagay ito sa likod ng pinto at patungan ng kandila upang hindi ito liparin. Siguraduhin nyo rin idol na hindi ito matutumba. Pagkatapos nito ay papatayin nyo ang lahat ng ilaw sa loob ng bahay at isasara ang pinto. Kakatukin nyo ang nakasarang pinto ng 22 beses at siguraduhin na ang ika-22nd na katok ay sasakto sa 12 AM. Sumunod dito ay agad kayong papasok sa loob ng kwarto at agad na kukunin ang tag-iisa nyong kandila at iwahiwalay na lilibutin ang buong bahay. Sa oras na mamatayan ka ng kandila ay sa loob ng 2 minuto ay dapat kang makatakbo sa sobrang dilim na lugar na iyon patungo sa isa mong kasama upang masindihan muli ang iyong kandila. Dahil kung hindi mo ito magagawa, ay baka ibang nilalang na ang tumulong sa iyo. Mananatili ang ganitong sistema ng laro hanggang sumapit ang 3:33 AM. At siguro nga mga idol ay dito na nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Alin sa mga pinag-usapan natin ngayong araw mga idol? Sa mga paranormal game na ito, ang sa palagay mo
ang hindi mo kakayanin? At alin dito ang nais mong matry minsan sa buhay mo? Comment down below. Ayun lamang po, maraming salamat mga idol sa pakikinig at hanggang sa susunod naman, paalam!